Okay, so sa umagang ito ay binubuo po natin tuloy-tuloy. Habang ako po yung naririnig ay binubuo po natin yung turo. Ano nga po ba yung blessed life? Ano po yung pinagpalang buhay? Of course, I think this is my fourth or fifth with that series. Of course, yung iba dito, hindi po kayo nakapag-absent. You heard the third or the three, the four. On this series now ay tutuloy ko po ito. At may part 2 po yon, yung tinatawag nating poor in spirit. So, sabi po dyan sa Matthew chapter 5, verse 3, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit," sabi niya, "for theirs is the kingdom of heaven." Sa Tagalog, mapalad ang mga dukha sa spirito, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Well, unless, sabi nga po, tingnan niyo po, mapapasa kanino ang kaharian ng langit? Ang kaharian ng langit, by the way, hindi lang po pagkatapos mabuhay. Maging dito po ay may manifestation, may effect na po yun. Kaya sabi niya, bakit ito nauna? Well, tingnan po natin, hindi mapapasayo ang kaharian ng langit unless you have that poor in spirit. That's why we should understand it clearly and have it, sabi nga, surely, dapat maliwanag ito at sabi nga, tiyak ito na nasa atin. Because you will miss the kingdom of heaven unless you have the poor in spirit. So, what does this term mean? Poor in spirit, of course, I define it last. Bakit dito sa poor in spirit nagsimula si Jesus? Because as he started the Sermon on the Mount, nagsimula po siya sa Matthew chapter 5, 6, and 7. Natapos yan sa 7. But as he was starting, ay nung pong siya'y nagsimula siya doon sa isang, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit." Doon niya muna unang sinimulan. So nasagot ko po yung tanong na yan last time kung kayo po hindi nag-absent. And what is the result? Of course, the result so simple, the kingdom of heaven will be upon him. Sa kanya ang kaharian ng langit, ang sabi diyan. Kaya ang sabi diyan, may I repeat again that verse, mapalad ang mga dukha sa spirito, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Now, ay bigyan ko po kasi ng part 2 kasi you don't know how to have it. Paano nga ba ako maging poor in spirit? And paano nga ba, ano ba yung evidences that I have it? Diba? Dito sa lupa, marahil alam natin, na-define natin kung ano ito. Ngayon, paano ako magkakaroon nito? Diba? How do we become poor in spirit? Ito po yung continuation. So sa biyaya ng Lord, tayo pong lahat ay sandaling manalangin so that we have that grace from the Lord. Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful and blessed day, Lord. We are gathering here, Lord, celebrating your goodness. For 34 years, O Lord God, ay nandito ka sa amin bilang isang simbahan. And we thank you for that. Alam namin, you bestow so many graces and blessings upon us, Lord God, on those years, O God, that we experienced from you, Lord. Ama, minsan pa, once again, nandito po kami. Lumalapit sa iyo, sa mayaman mong biyaya, kalugdan mo kami sa pamagitan ng Espiritong Banal, maintindihan namin ang aral na ito ayon sa pagkaintinding nais mo para sa amin. Bless us, Lord, habang pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, how do we become poor in spirit? Paano tayo magkaroon ng poor in spirit? Well, of course, gusto ko pong linawin, huwag itong magsisimula. Nobody can really create by himself and through himself. Hindi po siya pwedeng makalika ng tinatawag nating poor in spirit. The word spirit itself is not a work of flesh. Because tayo mga tao ay sanay lamang po tayong ika nga po ay gumawa sa pamamagitan ng ating mga laman. But blessed itself, hindi siya pwedeng magawa ng tao. So dito po makikita natin, kailangan meron kang pang-special na lugar na pupuntahan yung iba. Pag sinabing kinuha natin ito sa ating sarili, ang tinatawag po nila dyan ay monasticism. Ibig sabihin, kailangan para ma-bless ka, pupunta ka pa sa special na lugar. Yung iba naman, kailangan para ma-bless ka, kailangan tanggalin mo lahat ng pag-aari mo sa iyong sarili. Kailangan naman yung iba makapagsuot ka ng ganito, ng ganyan, like a monks, para maging blessed ka. Hindi po tama yun. Diba sabi ko, in the past, dapat pag sinabi nating Blessed Spirit, it will always available for anyone. Ibig sabihin, pwedeng-pwede kahit kanino. So, hindi siya pwede lang sa mayaman, pwede rin siya sa mahirap. Hindi siya pwede sa Amerikano lang, pwede rin siya sa Pilipino. That's why, hindi po siya nagdidepende sa lugar. Nagdidepende po ito sa Diyos. Ibig sabihin, ang lahat naman ay pwedeng maka-avail sa Lord.
So they thought they could deny themselves. Pag minsan, ganun po ang iba na nag-a-avail po dito. Ngayon, titingnan po natin, paano nga ba ngayon, tutuloy ko po ito, how can I have it? So na-define ko na po ito, I'm very much sure that you understood that. Maliwanag po yon at naging malinaw sa inyo. So ngayon po ay titingnan natin yung dalawang bagay. Paano ako magkakaroon ng poor in spirit? No? Then of course, ano ngayon yung manifestation ng poor in spirit sa akin? Ano nga ba yung galaw ko? Ano yung tsura ko pag ako'y merong ganito? So that you may know you have it or you don't have. Kailangan alam natin so that paano ito magkaroon para alam mo paano ka magkakaroon ng blessed life. Alam mo naman ito paano ito kumikilos para alam mo rin kung nawawala na ito. Diba? So ito po yung aking dalawang bagay na lilinawin. Una, para magkaroon ka how to have it, sabi natin kanina sa tanong, how do we become poor in spirit? Paano tayo maging ganito? Na isang, sabi nga, dukha sa spirito. I explained that. Narinig nyo po yung Macarios, narinig nyo yung Piticos, everything. So you know it very clear. Now, how do I have it? Paano ako ngayon magkakaganito? So, una, sa Diyos ka muna tumingin. Hindi kailanman magkakaroon ng blessed life ang tao unless sa Diyos muna siya unang mag-a-avail nito. Hindi ka makakapag-create. Big sabihin ng tao, hindi ka makakagawa ng isang sitwasyon na pinagpalang buhay by your own self. Because ang blessed life, like I mentioned in the past, ay nakadugtong yan lagi sa Diyos. Unless you have God, you will never be blessed. Because the word bless itself ay ginamit sa Diyos. Kaya una, tingnan mo muna ito sa Diyos. Una, makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. First, kailangan ng tao kilala na muna ang Diyos para magkaroon ng blessed life. Para magkaroon siya ng poor in spirit, you must know God first. Kaya lang, of course, prior to this message, I know, prior to this church, prior to your attendance here right now, ay marami na kayong conceived ideas what is God all about. Minsan, ang Diyos na kinilala natin, bata, mabae, di ba? Kulot, blondie. Yan ang mga kinilala nating Diyos. Well, this is, it causes confusion for all of us. Ang Diyos nga ba talaga'y bata, binata, balbaro, ibig sabihin, balbasan niya. O kaya blondie o minsan lalaki yan, minsan babae yan. There are such confusion. That's why people are not having that kind of blessed life. Kasi yung palang pagkilala mo sa Diyos ay meron ka ng problema. So kailangan una, tingnan mo muna ito sa Diyos. Sino ba ang Diyos ayon sa sinasabi niya sa kanyang sarili? Ayon sinasabi niya sa kanyang salita. Hindi po Diyos ayon sa sinabi nila. Hindi Diyos ayon sa sinabi ng lolo mo o ng lolo ko. Hindi Diyos ayon sa sinabi ng reliyon mo. Kundi ang Diyos ayon sa sinabi mismo ng kanyang sariling bibig. Dahil ang Diyos nagpapakilala lang siya sa kanyang sariling salita. Hindi siya nagpapakilala sa pamamagitan ng nino. Sabi ng Diyos in Isaiah 44 verse 6, itong sinasabi ng Panginoon ng Hari at tagapagligtas ng Israel, ang Panginoong makapangyarihan, ako ang simula at ang wakas ng lahat. Maliban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Aside from me, there's no other God. So meron lang isang Diyos. Kaya kapag marami conflict, meron ng maling-maling Diyos. So dito makikita natin, then we cannot avail that blessed life unless we know God first. Sino ba siya? Siya ang Diyos na nag-iisa. Well, may I say to you, siya ang Diyos na nagsasalita pero hindi siya nakikita. In 44 verse 24, itong sinabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas, na lumikha sa inyo, ako ang Panginoong lumikha ng lahat ng bagay. So God is the Creator. Ako lang ang mag-isang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. So ang Diyos, ito ang kanyang pakilala. Wala siyang kasama. Nag-iisa siya. So sabi nga, look at Christ constantly. You gaze at Jesus Christ. Sabi nga, then you lose yourself. Ang tawag doon ay magkakaroon ka ng tinatawag nating poverty in spirit or poor in spirit. So if you're going to know what it is to be poor in spirit, look at God, not you. Kailangan tumingin ka muna sa Diyos at siya muna yung matingnan natin, siya muna yung makilala natin, at siya muna kung sino talaga siya. So the first thing for us to have a blessed life is to know God. Kaya, dalayan ko ng biyaya, sana lahat tayo kilala na natin ang Diyos. Lahat na nakakilala sa Diyos, say Amen. But in our season, nakikilala po ang Diyos in Christ Jesus. Kapag kilala mo si Jesus, kilala mo ang Diyos. Dahil sabi ni Jesus, ako ang Ama ay iisa. Di ba sabi niya kay Felipe, di yata
kay tagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo pa ako kilala. Sabi niya directly, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. You can only have Jesus and have a poor in spirit having Jesus in our heart. Yun po yung basic. Kaya nga doon nagsimula si Jesus eh. Bakit siya nagsimula poor in spirit? Unless isuko mo ang iyong buhay sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na poor in spirit and you will never have the kingdom of heaven. And that's the first. Huwag mo yang gagawin. Una sa sarili mo. Huwag mong tatangkain. Let God have it for you. Kailangan makilala mo muna ang Diyos. In Christ Jesus. Lahat ng niwala daw say amen. Pangalawa, paano magkaroon nito? Paano tayo maging poor in spirit? Of course, pinag-aarian tayo ni Kristo Jesus para mapag-arian tayo ng Diyos. Second, starve the flesh. Kailangan, para meron ka nito, namamatay ang laman. Maraming tao hindi alam kung paano mamatay ang laman. Di po ba? Laging makalaman. Even Christians. Even this, kahit kanina, kahit napag-arian ka na ng Diyos, kailangan mong masanay paano namamatay ang sarili mong laman. Ibig sabihin, sa madalit salita, ang pagpatay sa laman ay hindi isang bagay na kaya mong gawin. No. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng tao. Dahil pag sinabing pagpatay sa laman, nasa iyo ang laman na yan. You cannot kill it by yourself. Again, nakatugtog mo po yan doon sa kailangan kilala mo ang Diyos because unless you know God, you will never have a blessed life. Ito ay tiyak na mangyayari kapag lumakad ka ayon sa Espiritu. Anong sabi sa Galatians 5:16? Kaya naman kayo na ngayon ayon sa nais ng banal na Espiritu. Kaya mamuhay kayo ngayon ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Well, definitely, laman sa laman will never be work. Hindi yan mag-work. Ang sabi lang niya dito, we can really have this, sabi nga po, poor in spirit kapag ang laman ay nakukontain. When I say laman dito, hindi po yung literal na, when I say patayin ang laman dito, hindi po yung literal na tanggalan ng buhay. Ibig sabihin, contain siya, pigil siya, kulong siya. So dito po makikita natin, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Definitely, you have to be a spiritual person. Starving the flesh, meaning living in the Spirit. Walang practical na paraan sa para patayin ang gawa ng laman. Wala pong practical na ganon. Hindi mo kailangan itali ka, hindi mo kailangan ilayo ka, hindi mo kailangan, sabi nga, i-abandon ka sa isang lugar o i-isolate ka. Hindi ito magagawa sa paraan ng tao. It can be done only by the work of the Holy Spirit. Kung ano binubusog mo, ang siyang nabubuhay. Pero yun ang ginugutom mo, siyang namamatay. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 24, to really starving the flesh, pag sinabi nating starving the flesh, gutumin mo ang laman, patayin mo ang laman, panginaan mo ang laman, para magkaroon ka ng tinatawag na poor in spirit. In Galatians 5:24, at pinako sa krus ng mga nakay Kristo ang laman, nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kalayan nito. Sa mga bagong salin, mas dinirekta yung word. At sabi niya, at pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo. You can only starve the flesh, again, with your unity in Christ Jesus. Sabi niya, at pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Sabi niya dyan, pati na ang masasamang hilig nito. How can you kill it? By closing relationship, by having the Lord Jesus Christ in our life. So, hindi pwede itong gawin basta. Hindi ito pwede pagtangkaan mo lang ng basta. Again, this is a simultaneous happening. Habang ang tao nagiging sabi nga, nagiging high siya spiritually, nagiging less siya fleshly. May I repeat that in Tagalog. Habang ang tao ay tumataas ang kanyang spiritualidad, lalo namang nakukontain at napipigilan ang kanyang sariling laman. And that's how we starve the flesh. And having the poor in spirit, doon ka pa lamang magkakaroon ng buhay na kung saan purang yung spirit, poverty in spirit. Ang sabi sa Romans 8:5, sabi niya, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, walang ibang niisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang niisip kundi ang nais ng Espiritu. Again, look at this. Unless the people, sabi nga, maliban na tayo'y maging guide natin, maging patnubay natin ng Espiritong banal, by ourselves, by means of ourselves, hindi kailanman mamamatay ang laman.
So we don't have any choice but to live closely in the presence, intimate with the presence of God, with the presence of the Holy Spirit. Even in verse 8, sabi niya, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. How can you will be blessed? Sabi niya, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, yun ang laman, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung hindi ka kakalugdan ng Diyos, how can you be having that blessed life? But sabi nga, para makalugdan ka ng Diyos, you have to live on the Spirit of God. Yan ang sinasabi niya. So the Spirit of God changes how we think. It changes how we are driven as we go through life. So ang Espiritu, sabi nga, magbabago. Kaya hindi po totoo yun, na kaya yan ng intellectuality mo. No! Your intellectuality must be, sabi nga po, empowered by the Spirit of God. It changes how we are driven as we go through life. Binabago niya tayo, paano tayo mamuhay. And that's how we starve the flesh. Mga kapatid, ang sinisikap na ituro sa atin ni Pablo ay ang katotohanan gawin tayo ng Espiritu ng Diyos na maging, sabi nga, lubhang kakaiba kaysa likas na katangian natin. We can only do that and we can have that by the presence of the Spirit of God. Sabi niya, ang ating laman ay tatakas sa mga bagay na dati nitong tinatakbuhan at hanapin ang mga bagay na dati nitong iniiwasan. By what? Pero hindi mo magagawa yon without the Spirit of God. Ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa ng bagong buhay sa buhay ng mananampalataya. You cannot really create a new life by your own self. And that's how we starve the flesh. And that's why in Romans 8:12 sabi niya, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Again, it is very clear. Kaya dapat ang Kristiyano, habang nabubuhay siya, sabi nga po, namamatay, nawawala yung pagiging makalaman. Pero hindi mo kaya yon. You can only do that by living with the presence of the Spirit of God. Kaya hindi pwede pag nag-born again ka, kaya din mo nang gawin lahat kasi pinatawad na lahat. Hindi po. Hindi mo pwedeng gagawin ng lahat kasi ililid ka ng Holy Spirit hindi sa kamunduhan, hindi sa kalamanan. Ililid ka niya saan? Sa kabanalan. And that's how we starve the flesh. Napakamalinong turo na yon. Na kahit ano pwede mo nang gawin. Wala nang kasalanan sa harap ng Diyos. Maniwala kayo, nandyan pa rin ang laman na yan na magdi-defeat ng spirit na malakas na nga sa atin. Kaya sabi niya, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. So habang nabubuhay kang magpatuloy, nakasama si Kristo, pinangungunahan ng Espiritong Banal ng Diyos, lalong namamatay ang paggawa mo ng kasalanan. Lalong hindi mo hahanapin ang kasalanan at mamumuhay ka sa kabanalan. So this verse serves to remind us that we are not obligated to live after the flesh any longer. In fact, we are dead to flesh and have the Spirit and alive in the Spirit of God. Gayunpaman, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa loob natin, mayroon tayong kapangyarihang patayin na magawa ng laman. Now, ito po ang ibig ko sabihin, to make it so simple. Para lang po tayo maalis sa makamundong pamumuhay, dapat mailipat tayo sa spiritual na pamumuhay. Hindi po pwedeng pagsabayin yon. Hindi po pwedeng nagiging makamundo ka tapos paglinggo, makaspirito ka. Walang ganun. Dapat it is a lifestyle. So dito, kung gagawin natin ito, makatitiyak tayo sa pamumuhay sa pagpaparangal sa Diyos. Mga kapatid, in Romans 8:13, sabi niya, look at this, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. You will die. Kaya huwag niyong babalikan yon. Walang turo na binabalikan na mamuhay ka sa laman. Walang turo. Sabi niya, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu, the Spirit of God. Sabi niya dyan, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Again, let me say this good news. Ang magandang balita, lahat po pwedeng maka-avail ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng niwala doon say amen. Kaya nga po, pag sinabing blessed life, dapat pwede sa lahat. Di po ba? So, pwede sa lahat. Alam nyo ba, pwede kang pag-arian ni Kristo, pwede kang samahan ng Espiritu ng Diyos kahit sino ka pa at anong lahi ka at anong estado mo sa buhay. So, wala pong monopolya ng worldly things when we talk about a holy life. Lahat ng niniwala say amen. Kahit na tayo inaligtas, mayroon pa rin tayong potensyal na mamuhay ayon sa laman.
Kahit ligtas ang tao. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong pupuntahan yun. Kaya ang sino mang nagsasabi sa iyo na mga Kristiyano hindi maaaring magkasala ay isang sinungaling. That's a lie. Meron pa rin Kristiyanong nagkakasala. Kasi bakit? May laman. Di ba? Again, even in 1 John chapter 1 verse 7, sa tingin ko ang Biblia ay malinaw na tayo may kakayang gumawa ng kasalanan. Ang sabi niya sa 1 John 1:7, may I share it again, no? Ang Biblia po isinusulat na yan sa mga taong niligtas ng Diyos, sa mga taong pinagarian ng Diyos. Contextually, historically, culturally, sa kanila po yan isinulat. Kasi hindi mo kailanman pwedeng sulatan ng isang unbeliever kasi hindi niya maintindihan. That's so absurd. Anong turo yun? Hindi yan. Lahat ng yan isinulat sa mga tao na alam ng Diyos na maiintindihan siya. That's why in 1 John 1:7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pagkikisama tayo sa isa't isa. Ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Take that word, yung present participle na word na lumilinis. Ibig sabihin, kahit Kristiyano alam ng Diyos, madudumihan sila. Ibig sabihin, may provision lang that you will be forgiven. Pero alam ng Diyos, magkakasala ka pa rin kahit Kristiyano ka. Look at the word lumilinis, patuloy ang tense niya. Kasi may kasalanan pa rin na magagawa ang isang believer. Kaya patuloy siyang lilinisin at para patuloy siyang maging malinis sa harap ng Diyos. That's very clear. Because kung hindi ka magiging malinis, you will never have that poor in spirit. Hindi mo kailanman magkakaroon and you will never be blessed. So dito maliwanag. That's why niliwanag yan in 1 John 1:8. Kung sinasabi nating tayo, tingnan niyo po yung mga nagsulat, pati siya kasama. Di ba? Di niya naman niya in-exclude ang sarili niya kasi nagsulat niya born again eh. Pwede ba pag nagbasa tayo ng Biblia, linawin natin. Sabi niya, unbeliever, hindi. Sinama nga niya sarili niya eh. Sabi niya, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, Christian na yan ha. Dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So Christians pwede naman magkasala talaga. Pero hindi ko po sinasabi ito para kayo gumawa ng kasalanan. Pero kung makagawa kayo, may grasya po kayong pwedeng bumalik sa Diyos and be led by the Spirit again. Lahat po niwala doon, say amen. So, kailangan meron pa rin pagkilala ng pagkakasala siya at nagdidiman ng pagkilala yun ng sabi nga, pagsisisi. Nang sabi sa 1 John 1:9, kung ipahayag natin, again, tingnan nyo naman yung salita natin. Di naman yan sinabing, kung ipahayag ninyo mga makasanlibutan. Di naman sinabi niya, kayong mga unbeliever. Di naman sinabi ganun. Kung ipahayag natin, dyan palang malinaw na eh. Ang mga kasalanan siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Imagine these were forgiven already in the first place doon sa mga nauna nilang pinahayag. Pero again, the open provision that God knew it, ng mga taong ito'y magkakasala pa rin. Kaya sabi niya, kung ipahayag nyo, i-confess nyo. So meron pa rin confession, may repentance. Kaya lang, this is how we have poor in spirit. Gayunpaman, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa loob natin, mayroon tayong kapangyarihang patayin ng mga gawa ng laman. Kaya magagawa mo pa rin magsisi. So, kaya, anong gusto ng banal na Espiritu to make it short so that the flesh will be starved? Mamamatay siya. Ito lang po ang simpleng gusto na kaya nyo pong gawin lahat. At kayang gawin lang lahat ng sino man. Una, meron kang daily word of God. Yan ang gusto niya para mamatay ang laman. Pangalawa, meron kang daily talk to God. Ang pananalangin mo sa Diyos araw-araw. Pangatlo, meron kang daily worship to God. And pangapat, meron kang daily fellowship with God. And by that, ito ang gusto ng Espiritu Santo para mapalakas ka niya at panginaan ang laman. Kung gagawin natin ito, nakatitiyak tayo sa pamumuhay sa pagpaparangal sa Diyos, ang ating buhay magiging buhay na magpapasaya sa Diyos. Lahat ng niniwala sa amen. Kapag napapasaya mo ng buhay mo ang Diyos, ang tawag doon, blessed life. May I repeat that again. Kapag napapasaya ng buhay mo, ng pagkatao mo ang Diyos, ang tawag dyan ay blessed life. You have poor in spirit. Kung ating ipapamuhay ang mga buhay na ito, tayo pagpapalain at ating ipapakita ang mga katangian ng buhay na pinagpala. And that's so simple. And then the third, of course, first, think it first God. Then sabi nga po, I starve the flesh. Then starving the flesh, hindi pwedeng iwalay yung work of the Spirit doon. And then third, hingin mo yon.
manalangin ka na bigyan ka ng Diyos ng poor in spirit. Di ba? Well, ito po ang tatlong bagay just to have it. Have it first, God, then live with the Spirit, then continue asking for continuous maintenance that you will have it. That's how simple to have the poor in spirit. Ngayon, punta po ako doon sa main point ko. Well, how do you know if you are or if you're poor in spirit? Paano mo ngayon malalaman? Tayo ngayon lahat dito ngayon. Puno tayo. Pastor, paano ko malalaman na ako ngayon ay poor in spirit? Kasi unless I have that, I will not be blessed. Di ba? Yan ang maliwanag na sinabi ni Kristo. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Mapalad ang mga taong dukha sa spirito sapagkat kanila ang karyan ng langit. Paano malalaman na mayroon kang poor in spirit? Who can raise his hand? Pastor, alam ko kasi ganito. Well, bibigyan ko po kayo ng 6 na mabilis. And a time of inventory so that we know it. If you don't have it, you can have it right away this moment. Huwag kayong mag-alala. Kapag nag-inventory tayo sa umagang ito and you will find out at makikita mo na wala ka nito, immediately, inamin mong wala ka. That's the point that you will have it. Pero huwag ka na magkunwari kung wala ka kasi you will not have it. No? Paano malalaman na meron kang poor in spirit? Ano ang mga senyales na nasa pagkatao mo dapat para masabing meron kang poor in spirit? Ano ang mga senyales? Una, 7 po ito na mabilis. 7. Una, kung poor in spirit ka, awat ka na. Yan. Ano ba yung sinabing awat? Well, may I give you the verse? In Psalm 131 verse 2, ginamit po yung illustration ng nanay, yung dede. Di ba? Lahat naman tayo dumedi siguro sa nanay, liban na lang sa mga walang nanay nung isilang. Okay? So, blessing po yon. Dahil ang ginawa ng Diyos, kayong mga nanay ay magsusustain ng mga buhay namin nung kami mga sanggol. Ang sabi diyan, Psalm 131 verse 2, tunay na ang aking pinayapat, pinatahimik ang aking kaluluwa. Ito po ang kanyang metaphor. Gaya ng batang iniwalay sa dibdib ng kanyang ina. Gaya ng batang iniwalay ang aking kaluluwa sa loob ko, sabi niya. Kontento na ako katulad ng batang inawat na hindi naghahangad ng gatas ng kanyang ina. This is how we call be blessed. Ano pong ibig sabihin? Di ba pag inawat, sasabihin nila pag sobra na takaw, overdue na, no, alam mo, 2 taon pa, gusto dumededi pa. No, 3 taon na gusto dumededi pa. So, anong gagawin ng iba? Gagawin nila, lagyan mo ng kape, yung utong mo. Sabi nila, di ba? May question ng mga practical things. O kaya, lagyan mo ng mapait para bandalan niya. O kaya, yung iba, sasabihin nila, lagyan mo ng mga, gadyaran mo ng sili, tingnan ko, hindi yan mapaso, sabi niya. At hindi niya nahanapin uli. Di ba? Ang tawag doon, naawat. Inaawat mo doon sa gustong-gusto niya lagi. Alam nyo, maliban ng tao, kapag ikaw ay nasabi mong, sabi nga, hindi ka na nagkikrave anumang gawa ng laman, ang tawag doon ay awat ka na sa laman. And you have the poor in spirit. Ganun lang po kasimple. Pero hanggat ginagawa mong gusto at nag-i-enjoy ka sa kasalanan, masyado kang walang poor in spirit. Mas nilinaw ito ng Diyos through Apostle Paul. Sabi niya in 1 Peter chapter 4 verse 2, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod kasalooban ng Diyos, hindi sa nasa ng laman. Awat na. Sabi niya, dapat ang tao kapag mayroong poor in spirit, ang manifestation niyan, awat na siya sa laman, parang batang awat na siya sa dede. Kaya pag perasan me, ano ba sa Tagalog yun? Pag, Tagalog ta? Pag sinilihan mo, tingnan mo, ipadedi mo ulit, takot na siya. Minsan ng tao lang talagang mahina ang ulo. Alam mo nang ang kasalanan nung tinikman mo, ginulo buhay mo. Tapos gusto mo pa siyang uulitin. Ikaw na yung pinakatanga sa mundo. Di ba? Ikaw na yung aring tanga. Ginugulo nga ng laman na yan ang buhay mo. Ba't mo ulitin? Ang ulitin, malam mo, anak kang pinalidan na ka. Perasan na ka, pehitan na ka. Pinapait na ang buhay mo, pinainit na sa kahirapan ng buhay mo, tapos binabalikan mo pa. Kaya sabi dapat sanggol ka lang eh. Kung napaso ka na ng laman, ng gawa ng laman, may babae ka nga dua, at luay na magtrayli ba? Diba?
Gumugulo eh. Kailangan para ma-bless ka, awat ka dyan. Ang tawag dyan, awat. Sabi mo nga, awat. Kaya sabi mo sa katabi mo, maganda maawat ka. Hanggat di ka awat. Sabi sa verse 3, tingnan niyo po sa verse 3, pag hindi kayo mawat, sayang ang buhay. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 3, sapat na ang panahong inaksayan ninyo. Sayang ang buhay eh. Sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga intil. Kaalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Everything is this, the work of the flesh. Kailangan maawat kayo dyan. Yung iba naman gusto nyo magbalik sa paglalasing. Kalokohan talaga yung mga turo nyo ng ganun. Sinabi ng maawat ka sa paglalasing. Yung iba naman gustong-gusto mo nalalasing kahit barumbado ka paglasing. Diba? Di ko alam saan yung kinukuha yung turo na yun. Sa sarili nyong laman. Diba? Inuhugot nyo sa sariling laman ay liwa-liwanag ng Biblia. Sabi niya, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang maglupang mamumuhay. Again, ang tawag dyan, awat. Hanggat hindi ka maging awat, you will never be in poor in spirit and you will never have a blessed life. Because Jesus said, blessed are poor in spirit. Palakpakan niya po natin ang Diyos para doon. Ibig sabihin lang niya, awat ka na sa makamandong pamumuhay. So kaya, mali yung turo kahit ano pwede mo nang gawin at wala ka nang dapat pang pagsisihan. Kalokohan. Kamunduhan ang turong yan. Gusto mo lang gawin ang kamunduhan mo pag ganun. Yeah? No. Awat ka na sa laman. Sabi niya, sa laman mo, awat ka na sa kalokohan mo, awat ka na sa sarili mo. And that's what we call blessed life. Unless you have that, unless you have it in your life, no. Hindi ka magkakaroon. Mga kapatid, meron kang puring spirit kapag ang laging iniisip mo, una ay ang Diyos at ang pangangailangan ng iba. That po yung una, awat. Kaya kung meron tayong pagtatrabahuan sa buhay, yung paano tayo maawat. Yan po ang papel ng simbahan. Yan po ang papel ng mga life group leader. Yan po ang papel ng mga gawain sa simbahan. Para turuan kayong maging awat. Saan? Sa laman. So that you have puring spirit. Kaya pag meron ka niyan, you are puring spirit. Inventory number 1, meron ka ba? Kaya sabi sa katabi mo, meron ka ba niyan? Check mo na pag meron, di ba? Okay? Hirap pag hindi check. Naku, ulit-ulit lang kaloko. Alam mo, mahirap na nga mabuhay sa mundong ito, daragdagan mo pa ng kahirapan sa kalooban. Pangalawa, kung puring spirit ka, ang unang sinasalang-alang mo sa pamumuhay mo ay ang Panginoong Hesus. Hindi muna ang sarili mo. Ang Diyos muna ang unang isinaalang-alang mo. In Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Look at that. Talagang awat eh. Kundi si Kristo na, ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at tagalay ng buhay niya para sa akin. Could you imagine in a practical way? Napakasayang naman ng buhay pagkatapos kang tinubos sa kasalanan, gagawa ka lang uli ng kasalanan. Di ko makita yung ganda ng logical reason mo doon, di ba? Pagkatapos kang tanggalin sa kasalanan at saka ka naman gagawa at babalik sa paggawa ng kasalanan. No. Nawala, ibig sabihin po dyan, nawala ang pagiging makalaman, nawala ka sa sarili, napunta ka sa Panginoong Hesus. Unang iniisip mo kung ano ang gusto ng Panginoon. Ano ang rule ng Panginoon? Ano ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? So yan. So, one word poor in spirit loses sense of self. Self is gone. Sabi nga po, ano ang rule ng Panginoon? Anong pinapagawa ng Panginoon? Anong pleasure ng Panginoon na gusto mo laging gawin? That's why ang unang isinasangalang ang ng puring spirit, gusto kaya ng Diyos itong aking gagawin? Alam niyo, madalas hindi po ganyan ng Kristiyano. Madalas yun lang gusto mo. Kapag hindi ka puring spirit, yun lang gusto mo laging gawin. Maghahanap ka ng trabaho, hindi mo man sasangguni kung gusto ng Diyos. Maghahanap ka ng asawa, hindi mo lang sasabihin kung gusto yun ng Diyos para sa'yo. Di ba? Di lahat naman ng babae gusto ng Diyos para sa iyo. Meron lang talagang isang babaeng ginusto ang Diyos para sa iyo. Di ba? Dapat yun ang una. Because in 2
Corinthians 3:18, sinabi niya, at dahil naalis ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito'y mula sa Panginoon, na siyang banal na spirito ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Unti-unting bumabago sa atin. Yes, that's definitely what is happening to those who have the poor in spirit. Nagiging katulad ka ni Kristo, sinless. Kaya again, abang tayo po ay nagiging poor in spirit, ibig sabihin, nagiging Christ. Sabi nga po, yung awareness natin ay buhay kung anong gusto ni Kristo. Dalayan ko ng biyaya, sana ganyan tayo lagi. Kahit ano pong simpleng gawin, anong simple mong bilhin, anong simple mong puntahan, anong simple mong subukan, pwede ba si Kristo muna ang iyong isipin? Paano? Ilatag mo muna sa Kanya. Ang tawag po doon, poor in spirit. Kaya maraming palpak sa mga ginagawa natin kasi hindi si Kristo muna ang sinasanggunian natin. Hindi muna si Kristo ang sinalang-alang natin. Dalayan ko ng biyaya, sana magkaroon tayo ng poor in spirit, having Christ first sa ating thinking. Pangatlo, ito, masarap tong subukan. Tingnan natin ngayon. Kung poor in spirit ka, hindi ka na nagre-reklamo sa iyong sitwasyon. Lahat ng reklamador, say, bukas na lang. Metong po, isa raw po katotohanan nito, medyo laliman natin. Isang katotohanan that you are living in the Spirit of God, you're having that poor in spirit, sa buhay hindi ka reklamador. Parang ang dami niyong kilala, no? Reklamador. If you are poor in spirit, you will never complain about your situation. Hindi ka yung taong reklamador. Dahil ang sabi sa Biblia, in Philippians 2:14, maliwanag, gawin niyong lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Lahat ng niwala, say amen. Kabaligtaran ka naman, puro ka reklamo. Di ba? Having the poor in spirit, so simple, lagi ko ito sinasabi. Alam nyo, simplified life, acceptance. Yeah. Walang ka reklamo. Kung di pa marami pera mo, di mabuhay ka ng ganyan, huwag ka magreklamo. Di ba? Kung hindi pa mansyon ang bahay mo, di mabuhay ka muna dyan sa simpleng bahay, huwag ka magreklamo. Di kung luma ang kotse mo, ipaandarin mo, di huwag ka magreklamo. Ang mahirap sa buhay, yung nabubuhay sa laman, purong-puno ka ng reklamo. Alam nyo, naalala ko yung mga taong dakila sa Biblia. Naalala ko si Job, di ba? Tinanggalan ng kayamanan, tinanggalan ng mga anak, tinanggalan ng pamilya, tinanggalan ng kalusugan. Isang bagay na nakita ko, walang kareklamo. Kasi bakit? Meron siyang poor in spirit. Alam nyo na ngayon kapag reklamador, rich in flesh. Kapag reklamador, makalaman. Hindi ka na reklamador sa sitwasyon mo kasi ang dukha sa spirito ay kontento. Lahat naniniwala dito siya, ang poor in spirit ay may contentment. Dahil ang taong reklamador ay mga taong walang kasiyahan. Yan ang pinakamahirap sa buhay. Yung nabubuhay ka kahit ano, di ka nasisiyahan. Hirap niyan. Kasi bakit? Mas maganda kahit anong meron, nasisiyang ka. Kasi bakit? Kasi marami talagang hindi ka magkakaroon ng maraming bagay. Mga kapatid, that is poor in spirit. Kaya tingnan mo ngayon ang inventory for the third situation. Am I the kind of that person? Am I poor in spirit because hindi ako reklamador? Siguro maganda tanungin mo katabi mo. Ano, reklamador ka ba? Bayaan mo na yung kilala mo, wag mo na siyang tularan. You know why? Mga kapatid, when you're lacking everything, you are in position to receive from the Lord. How do you know you are poor in spirit? Well, of course, awat ka na sa sarili mong laman. No, nawala ka na sa sarili at ikaw na kay-Kristo at hindi ka na nagre-reklamo sa sitwasyon mo. Kontento lang na tao. Lahat ng kontento, say amen. Amen. Alam niyo po, ang dami kong napanood, no? Pag-aralan natin itong mabuti. Yung buhay na hindi ka nasisiyahan, nakukontento. Di ko alam kung kailan ka sasaya, boy. Kasi bakit? Pag sinukat mo buhay,
Laging merong wala dyan. Kaya dapat kontento ka lang kung anong meron. Lahat ng niniwala doon sa Ama. Poor in spirit ang tawag dyan. Kaya po, tamuli kayo nung nanuman ng ulam, ako magreklamo. Di ba? Sa Tagalog, sa Tagalog. Mamaya kung uwi kayo, kung ano man ang ulam, abutan nyo, pasalamatan nyo, i-bless nyo kay Lord dyan. Mas masarap ang buhay. Di ba? Huwag lang gulay. Di, meron lang. Ay ng gulay. Di, let's be happy in anything. Ulitin ko po mga kapatid, poor in spirit, you will always a simple life. Di ka masyadong demanding. Di ka masyadong entitled. Di ba? Walang masyadong entitlement. Ang sarap ng buhay na yun. Pangapat, kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang reklamador. May kilala ba kayo noon? Bayaan nyo na yung kilala nyo. Pangapat, yes or no? Inventory po ito Awat ka, si Kristo ang una. Of course, ano yung pangatlo? Pangatlo ay hindi ka reklamador. Pangapat, kung poor in spirit ka, mas nakikilala mo ang kahusayan ng iba kaysa sa'yo. Maganda to. Dito kasi mahina ang laman di ba? Kailangan laman, ikaw lagi sikat. Ikaw lagi magaling. Yan ang laman. Kailangan ikaw nauna. Laman yan. You are not living poor in spirit. Philippians 2:3. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsaan o pagmamataas. So, linaw, di ba? Tapos gusto mo ikaw magaling. Sabi niya, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Sino yan? Sino yung mga yan? Yan ang mga tao, mga anak ng Diyos who are living, having the poor in spirit. Laging magaling ang iba, hindi ikaw. Kaya alam nyo na, pagbaligtad, siya laging magaling. Laman yun. Alam nyo, delikado kapag laging ikaw ang magaling, hindi ka na poor in spirit noon, kakakatakot ka na. Kakatakot ka na talaga. Alam nyo po ba, sa laman puno ng pagmamagalingan, sa laman puno ng pataasan, sa laman puno ng pagunahan. If you're living in the flesh, lagi kang nakikipagmagaling. If you're living in the flesh, lagi kang nakikipagtaasan. If you're living in the flesh, lagi kang nakikipagunahan. Kawawa ka naman. Pero ikaw na merong poor in spirit, tanggap mo magaling ang iba. Tanggap mo mataas ang iba. Tanggap mo kahit mauna sila. Lahat ng niniwala doon sa iyo, So you know now, inventory ka ngayon. Ako ba to? Diba? Kayo namang may asawa po, tangmuli ko kanyan. O sige, sabi ng pastor, ikaw na magaling. Sige, ikaw na magaling. Contextually, you get it. Sa Tagalog, pag uwi nyo kayo mag-asawa, sasabihin mo, ikaw na magaling, ikaw na magaling. Sabi ni pastor, ikaw na magaling. Sige, ako poor in spirit. Now, nililinaw lang natin, do I have it? Do you have it? Nakakaapat na tayo. Meron ka ba? Na-check mo ba? Apat? Meron talaga? Because you will never be blessed unless you have it. Because sabi ng Lord, blessed are the poor in spirit. Kailan maintindihan natin to? Yung manifestation natin ito. Kung inaway ka, bahayan mo siya. Diba? Dalayan ko ng biyaya at pagpapala na sana tanggap natin ang husay at galing at pangunguna ng iba kaysa sa atin. Yan ang poor in spirit. Ito, panglima. Simple lang to. Para alam natin ang inventory nito nasa atin. Kung poor in spirit ka, prayerful ka. Mapag-attend kang don't watch. Hoy, sabi, mapag-attend kang don't watch. Nako, tamad. Totoo po yan. Dahil ang taong merong
Sabi nga po, broken spirit, they always pray and dependent to God. You will spend much time in prayer. Why? Bakit marami kang panahon at gusto mong laging nananalangin? In James chapter 4 verse 8, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo sa inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang pag-isip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Prayer po yan. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa, ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas. Humble yourself before the Lord. Sino po lang ang makagawa niyan? Kapag prayerful kayo, are always humbling yourself before the Lord. Kaya nga, di ba, last time, naalala niyo po ba, ano pong kahulugan ng Pentecost? The Pentecost are beggar. Because beggar is always begging. Lagi siyang nagnanak, lagi siyang humihingi, lagi siyang nagsasabi. He knocks every open heaven's gate and he doesn't let go until he is blessed. Kaya humble people, they love to pray always. Ang tawag dyan, purin spirit. Kaya hindi ka blessed kapag hindi ka prayerful. Kasi ang prayerful, purin spirit. Because people who are poor in spirit, they love to pray. Basahin nyo yung uli. Again. Kaya check number 5. 5 na ba? Ako ba'y prayerful? Kung hindi ka poor in spirit. Develop this. Kahit ano lang, kahit nagbibiyay ka, you are always asking the Lord. Inventory time kasi yan. Ikaw ba yan? Do you really love to pray always? Meron ka bang prayerfulness? That's why. This is the manifestation. Kasi minsan di 1919, naturo lang. Pero ano ba talagang meron dito? So ang meron dito, awat ka. Ang meron dito, si Kristo una. Ang meron dito, ano? Hindi ka reklamador. Ang meron dito, eto, prayerful ka. Panganim, for you to be blessed, poor in spirit ka dapat. Kung poor in spirit ka, ay gumagamit ka ng standard ng Panginoong Yesus. Standard, hindi ka basta namubuhay, umaagos sa takbo ng mundo. If you're poor in spirit, you'll take Christ on His terms, not yours. Sa term ni Kristo, pag ayaw ni Kristo, ayaw mo rin. Dahil ang taong merong poor in spirit, hindi niya pinapasunod sa gusto niya ang Panginoong Yesus. Siya ay masunurin sa gusto ng Panginoon. Lahat ng niwala daw say amen. May I repeat that? Ang taong merong poor in spirit, hindi niya pinapasunod sa gusto niya ang Panginoong Yesus. Siya ay masunurin sa gusto ng Panginoon. Lord, eco-type simbang yan eh. Basta eco-type. Wala nga gawa. That's not the poor in spirit. If the Lord said, kahit mahirap yan, gawin mo. Laging ganito ang poor in spirit. Anong gusto mo, Lord Jesus? Gagawin ko ang gusto mo, Lord Jesus. And that's how we live in the... Kaya sabi niya in 1 John chapter 5 verse 1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sa madalit salita, kung ikaw ay merong poor in spirit, you are obedient to God. Lahat ng niniwala doon say amen at palakpakan natin ang Diyos. Kaya blessed ang merong poor in spirit, pinagpapala ng Diyos sa mga masunurin. Kaya sabi niya sa Psalm 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Blessed are the obedient. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Hindi ka malulugi. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Masunurin. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na babunga at ang bagong tanim na olibo sa may hapag ang mga anak niya. Verse 4, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging. Kaya lang,
Para masunod mo ang Diyos, kailangan purin Spirit. And that is the manifestation. Di ba gusto natin ng blessed life? Di ba sinasabing blessed life? Anong cost? Obedience to God. Sa New Testament, sinabi rin ni James. Sabi diyan, ng Diyos sa pamagitan ni Santiago, sinabi ito. James chapter 1 verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa taong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. What is? What day? Ang mga taong masunurin sa Diyos. Note. Alam niyo po ba, kaya lang magiging masunurin ka sa Diyos kung meron kang purin Spirit. Mahirap maging masunurin kung wala kang poverty in spirit. That's why, ito yung hingin mo, sabi ko kanina, how to have it? Think God first. Sabi nga po, tapos, ay, patayin mo ang laman, tapos hingin mo ito sa Diyos. Kung wala. Last, pampito. Ito yon. And I congratulate you for this morning because you are here. Because the seventh, ang pangpito, kung purin spirit ka, lagi mong gustong sumasamba sa Diyos. Kaya kapag mapag-absent ka sa pagsimba, tapos gusto mo pinagpala ka. Lahat ito manifestation. If you are poor in spirit, you really want to worship God. Gusto mo siyang sambahin. When you're poor in spirit, you will praise and thank God for His grace. Di ba? Dahil thankful ka, gusto mo binabanggit mo yun sa Diyos. Dahil thankful ka, gusto mo sinasamba mo ang Diyos. Because ang merong poor in spirit, these are the great, sabi nga, the gratitude, yung mataas ang gratitude ng mga taong ito. Mga grateful na tao ang merong poor in spirit. If there is a characteristic of someone who poor in spirit is an overwhelming gratitude to God. Ito yung sabi nga pinakamagandang katangian ng isang merong poor in spirit. Sobra ang kanyang pasasalamat sa Diyos na nag-uudyok yun sa kanya na sumamba. Kaya sa totoo lang kapag ang tao hindi pala simba, daling ko na sa positive. Kapag ang tao pala simba, ibig sabihin, mapagpasalamat siya sa Diyos. Ang tawag doon kasi poor in spirit siya. Lahat kinikilala niya sa Diyos. Why? Because every single thing you have is a gift from Him. Lahat ng ito, sabi ni Paul kay Timothy, in 1 Timothy 1:14, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Because those who are poor in spirit are filled with thanks. Lahat ng may pasasalamat, say amen. And those who are people who are filled with thanks, they will always worship God. Amen po ba? Inventory time. Tapos na po ako. Let's have this inventory time. 7 bagay. Nagtatanong ka ngayon, am I the kind of person who is a poor in spirit? Ako ba itong uri na to? Una, kung poor in spirit ka, awat ka na sa laman. Kung poor in spirit ka, unang sinasalang-alang mo sa pamumuhay mo ay ang Panginoong Hesus. Pangatlo, kung poor in spirit ka, hindi ka na nagre-reklamo sa iyong sitwasyon. Hindi ka reklamador. Kung poor in spirit ka, pangapat, mas nakikita mo ang kahusayan ng iba kaysa sa'yo. Kung poor in spirit ka, prayerful ka. Kung poor in spirit ka, gumagamit ka ng standard ng Panginoong Hesus. And last, kung poor in spirit ka, lagi mong gustong sumasamba sa Diyos. Mga kapatid, kaya sinabi ng Panginoon in Matthew 5:13, mapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tayo po tayong lahat and as we rise up, yan po ang blessed life. That's why having this, para magkaroon po tayo nito kapatid, una, of course, surrendered life kay Lord muna yan. Unang Diyos. Siya munang isipin natin. Di tayo makakagawa nito, we will not having it by our own self. Through ourselves, through others, di tayo magkakaroon nito. Only God. Siya pwedeng magbigay nito sa atin in Christ Jesus. Kapatid, siya muna. Siya muna ang maghari sa atin. And then, kung siya maghari sa atin,
the Spirit of the Lord will starve the flesh na meron tayo. Then ash. Before we do that, tayo pong lahat ay umawit. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Sige po, yayain ko kayong lahat na tayo po'y umuko, tayo po'y pumikit, at tayo lumapit sa Diyos. Well, kapatid, narito ka kasi gusto ng Diyos pinagpala ka. Yun lang. Wala nang mga ibang inayos ang Diyos sa tao, kundi pagpalain ng tao. To really bless. But then again, in the formula of the Lord Jesus Christ said, "Blessed are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Tingnan mo ngayon ang Diyos. Isipin mo ngayon ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kapatid, wag mo munang isipin ang kasalanan. Kahit sinong makasalanan, kahit sino man sila, anumang uri ng kasalanan, kayang-kaya kang mahalin ng Diyos. Kayang-kaya. Huwag tayong padadaya dahil nakagawa tayo ng kasalanan, dahil nakagawa tayo ng ganito, hindi na tayo mamahalin ng Diyos. No. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Tayong lahat ay naging mga makasalanan. Thank you, Lord, for loving us, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Dahil kahit ano po yung uri ng kasalanan namin, sinabi mo, kung kami magsisisi at aaminin ang mga kasalanan ito, kailanman hindi mo kami susumbatan. Kapatid, that is so simple. Just admit it. Aminin lang. Tanggapin na nagkulang tayo, na nagkasala tayo sa Diyos. Kapag nagawa natin yan, umaandar sa atin yung poor in spirit from God. At kayang-kaya tayong patawarin. Ama, sa umagang ito, anumang uri ng pagkukulang, anumang uri ng kasalanan, O Diyos, na naging paulit-ulit man sa aming buhay, patawarin mo po kami.
dahil ang pagmamahal mo sa amin ay malaki pa sa aming mga kasalanan. Mas malaki ang iyong pagmamahal kaysa sa aming mga pagkukulang. Mas malaki, O Diyos. Kaya, O Diyos, tanggalin mo nga po anumang guiltiness ngayon na nandito sa amin. Tanggalin mo po ito, Lord. Hayaan mong maging confident kami sa iyo ngayon because tinatanggap mo kami kahit nagkulang kami. Tinatanggap mo kami kahit nagkasala kami. Thank you, Lord God. Because you alone can really create a blessed life, a pouring spirit within us, Lord. And right now, isinusuko po namin ang aming sariling buhay, ang aming sariling laman. Hayaan mo po sa pagtanggap namin kay Kristo Jesus sa oras na ito because we were now forgiven. Kami po yung mga pinatawad mo na ngayon. At hayaan mo sa oras na ito, si Kristo na ang mag-ari sa aming mga buhay. Having that, Lord, makakapagsimula kami na merong poor in spirit. And as having the Lord Jesus Christ in our heart again, hayaan mo po, Diyos, may we receive the Holy Spirit of the living God right now. Ang banal na Espiritu na siyang papatay sa makalaman naming buhay. Ang banal na Espiritu na papatnubay sa amin sa mas mataas na espiritual na pamumuhay. Ang banal na Espiritu na magtatanggal sa amin ng anumang appetite namin sa makalaman at makasalanang pamumuhay. Holy Spirit of the living God, you are most welcome in our lives. Welcome ka po sa aming mga buhay. Alam namin, kaya mo pong tirhan, kaya mo pong samahan ang isang makasalanang namuhay na nagsisi at pinatawad at nilinis sa kanilang karumihan. Come, Holy Spirit, in our lives right now and lead us to this kind of living with a pouring spirit. Maraming pong salamat, Amang Banal. Pinagpapala ko pong lahat. I do believe we have this capacity right now, receiving this blessing from you, Lord. Maraming salamat. Mga kapatid namin na nakasama, we thank you, Lord. Alam po namin kaming lahat at lahat kami, O Diyos, maging yung wala dito, you loves us very much. Mahal na mahal mo po kami. Ito po ang assurance na meron kami mula sa inyo. Salamat po, Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige, upo po tayo. Let's take our seats. Okay. Salamat po sa iglesyang ito, no? Na tunay po na nahayag ang mga katotohanan, no? At patuloy tayong babaguhin ng Diyos. At yun nga po, yung mapagpalang buhay ay isa sa atin. Okay? Ngayon po ay darak po tayo sa pagbibigay. Bago po ang lahat ay akin pong ina-announce, 1 month po nating i-celebrate po natin ang kagandahan ng loob ng Diyos sa iglesyang ito, no? 34 years na po tayo, no? Ngayon, sabi nga ng Panginoon ay ibigay ninyo ang inyong mga kaloob upang matagunan ang pangangailangan ng iglesia. Kaya po tayo inabot po ng 34 years po ito dahil po alam ko ang mga anak ng Diyos ng BCCM ay matapat pong nagbibigay. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Panalangin natin. Yes, Lord. Masalamat po sa umagang ito na tunay na kinikilala namin, O Diyos, ang iyong kabutihan at katapatan mo, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat po dahil, O Diyos, binagyan niyo po kami, O Diyos, ng iyong lingkod, Panginoon, upang patuloy na iyag ang mga katotohanan. Upang, O Diyos, kami po, Panginoon, ay makasunod, makagawa, O Diyos, sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, salamat po, O Diyos, sa 34 years, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ginagamit mo, Panginoon, ang iglesyang ito upang patuloy, O Diyos,
na mahayag, Panginoon, ang iyong mabuting balita at marami pang mga kaluluwa, O Diyos, na maabot po, Panginoon. Kaya naman po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin pinapapurihan, patuloy ka namin pinapasalamatan. Kaya, O God, ang lahat to, ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen po. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and run it over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and run it over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. One more time. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, run it over. Give, and it will come back to you. Yes, when you give to the Lord. It's when you give to the Lord. It's when you give to the Lord. It's when you give to the Lord.